Posible raw ikulong sa Kamara si Ilocos Norte Governor Imee Marcos kung hindi niya sisiputin ang investigasyon ng lower house sa di umano'y maling paggamit ng pondo mula sa tobacco excise tax. Pati ang kanyang kapatid na si dating Senador Bongbong Marcos pwede rin daw ipakulong dahil sa pag-uudyok sa kapatid na huwag dumalo sa pagdinig. May report si Tina Panganiban Perez. Dating magkakampi sa politika ang pamilya Fariñas at Marcos na parehong tubong Ilocos Norte hanggang sa magkahiwalay ng landas noong 2015. Ngayon, tumitindi ang banggaan ng dalawang pamilya dahil sa investigasyon ng Kamara sa umano'y maling paggamit ng Ilocos Norte Provincial Government ng tobacco excise tax. Banta ng chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability, pwede nilang ipakulong sa batasan si Ilocos Norte Governor Imee Marcos dahil sa pagsabing hindi niya sisiputin ang pagdinig sa July 25 at maaari naman nilang ipakontempt ang kapatid nitong si dating Senador Bongbong Marcos dahil naman sa pagpayo sa gobernadora na huwag dumalo sa pagdinig. Under our rules of procedure, a person can be cited for contempt if he is exerting undue interference in the proceedings, in the conduct of the proceedings of the hearing. We are not discussing that yet. Ang inaano talaga natin, pinofocus po natin ay si Governor Imee. Si Fariñas ang naghain ng resolusyon para imbestigahan ang maling paggamit ng tobacco excise tax ng Ilocos Norte. Sa naging pagdinig, pinakulong ng komite ang 6 na lokal na opisyal ng Ilocos Norte dahil umiiwas daw ang mga sagot nila. Kahapon, idineklarang persona non grata si Fariñas ng sangguniang panlalawigan. Pero di nababahala si Fariñas na nasa ibang bansa ngayon. Hindi naman daw pwedeng ideklara ng isang lokal na pamahalaan ng persona non grata ang isang kapwa Pilipino. Wala rin daw epekto ang deklarasyong ito sa kanya. Kung may apektado man daw, ito ang mga taga-sanggunian, nakakasuhan niya. Patuloy na hinahanap ng GMA News si Governor Marcos para makunan ng pahayag. Ang sangguniang panlalawigan ng Ilocos Norte, handa raw harapin ang anumang gagawin ni Fariñas. He is claiming that or threatening us, members of the Sangguniang Panlalawigan, that he is going to file a case against us. So, why not file a case? That's better than, grandstanding before the committee, and that's his court. Tina Panganiban Perez, GMA News.